Yung package 9, mas mabilis bumalik ang return of investment kasi mas efficient siya, mas matipid ang paggawa ng tubig at matipid sa kuryente. What is full payment agad? Pagka ganun, bibilisan natin ang gawa kasi nag-full payment ka. Siyempre, ako ang pinakamura sa market, ma'am. I guarantee you, ako pinakamura dyan. Ito, mas mura ako ng 250,000 dito sa iba. Dito, sa LG, mas mura ako ng 300,000 dyan sa iba. Whatever package na binili nyo dito po, hindi po yan ang higop ng tubig. Any machines namin. Bawal kasi yon. Maraming ako nababasa sa YouTube ko eh. Boss, bakit hindi pa yung 10 ang binili? Kunti lang diferensya. 200,000 pesos difference. Maliit na yon. Bakit? I cannot please everybody. Kumbaga, kung ano yung nasa budget ninyo, siyempre, yun ang gagawin natin. Ako, maghihingi ako ng collateral, hindi ko i-encumber yan. I-bolt ko lang yan. Pag nabayaran mo, ito na yung collateral mo o RCR. Ito na yung land title mo. Hindi ko i-encumber yan. Walang documentation yan in whatsoever. At walang interest. Lahat ng negosyo stressful. Ako na nagsasabi sa inyo as entrepreneur. Ginagamitan ng diskarte, utak, tsaka pamaraan natin. Tapos, yung pera mo, hindi mo alam kung kikita or hindi. Sa akin, boss, ang water station nowadays, ang pinaka-effective talaga, house to house. Sabihin mo, may tubig ka, binibenta, ganyan. Dapat medyo makapal mukha na dyan. Yes, sir. How can I help? Tutusin na narinig ko na lahat yung about sa... Wala nang tanong to eh. Tapos na. Tapos na. Okay, thank you for availing our package na sir. Hindi natin magtagal, no? Diretsuhin mo na. Sa package 9 na din. Iyon, no. Sa vlog kasi ni Sir, hindi ka bababa sa package 5 dapat. Tama. Yun, nalaman na ni Mama yung ano mga package. Yung difference. Opo. Kita niyo po kasi ganito yan, no? Para at least alam niyo lang po. Yung package 9, mas mabilis bumalik ang return of investment kasi mas efficient siya, mas matipid ang paggawa ng tubig at matipid sa kuryente. Sample, si package 5, ang bill mo sa kuryente, sample lang, 20,000 sabihin mo na. Malakas na water station to. Pag sa package 10 yan, nasa around 10,000 lang. So, kalahati agad yon. So, just try to imagine kung gaano mo kabilis mababawi yung puhunan mo. Sa single investment mo, pag bili mo nun, hindi ka nabibilit ng machine. Sabi nga ng iba, sayang yung pinagtrabahuhan natin. Kung 9 yung machine natin, within 1 year, nakabili sana ulit tayo ng isa pang makina. Dun sa mga na-save natin. Sayang ma'am din, di ba? 200,000 plus din yun. Tapos, ang hirap lumakas ng isang negosyo na ang hina mag-produce ng tubig. Di ba? Yung total amount po, sir, sa package. 9 for 78,000. The whole package po yon. Inclusive na yung installation. Included, not inclusive. Included na po sa package. Pag sinabi inclusive, hindi kasali yon. Kaya nga tinawag na package yun. It's all in yan. Lahat na po yan. Technically, wala ka nang babayarang installation. Lahat na po. Ngayon, nagmamatter na lang tayo sa delivery. Yung mga bagay na hindi ko kayang makompute into package, yun yung hindi ko kayang ibigay. Ano ba yung mga yon? Delivery. Kasi iba-ibang lugar yan eh. Luzon, Visayas, Mindanao, nag-supply tayo, sir. Building renovation. Hindi ko kayang i-package yan. Kasi iba-ibang sukat, iba-iba. Pati yung mga tubo na ginagamit doon, hindi yun kasali. Pero the whole system, lahat ng tubong ginagamit, electrical wiring, included. Pag lumabas sa makina ko, yun, hindi nakasama. Kaya po tayo may layout. What is full payment agad? Pagka ganun, bibilisan natin ang gawa kasi nag-full payment ka. Ang full payment natin, after natin ma-install. Ang requirement lang namin, ma'am, 50%. Kasi doon namin bubuin lahat eh. Okay, after 50% down payment mo, ma'am, yung kalahati nun, kapag natapos na namin ma-delivery at ma-install, doon nyo kami bayaran ng buo. Technically po, 35 working days pa bago nyo ibayad yung kalahati pa. Pero kapag binanggit mo kanina, babayaran mo ulit ng buo ngayon, iba, VIP ka. Yeah. Diba, sir, no? May discount pa, di ba? May additional discount? Opo, ang discount natin is 30,000 pesos. Ang discount upon completion na yon, doon nababawasan. Deducted na agad. Automatic. Parang ganito yan. Di ba makukuha mo siya ng 478? Ibawas mo na agad yung 30,000 doon, so magiging 448 na lang siya. Divide mo sa dalawa, yung kalahati lang bayaran mo. Yung kalahati, to be Halimbawa, followed. mag-down ako ngayon, sir. Kailan ba yan? Pipirma na tayo ng kontrata ngayon. I need the layout ka na, sir. Opo, isasama po natin, ma'am. Kasi pagka nagbigay ka ng reservation or down payment, ipiprepare na po namin lahat yun. Yung sabi ko, pakilusin mo yung pera mo para magtrabaho kami. Di ba, sir, no? Hindi kasi it's too far to come back. Oo nga. Bacoor, Cavite, di ba? Opo. Hindi kayo bibiyahe ng ganyang kalayo kung wala lang, di ba? Kung kung nag-inquire, di ba? Oo. Matik yun. Kagaya nila. Taga malayo pa sila. Okay lang po ba kayo dyan? Kayo po, may gusto kayo kape? Ma'am, sir, coffee? Walang bayad. Hindi, humihindi kayo kasi kala nyo may bayad. Walang bayad. Complimentary ko sa inyo yan. Ha? Bumili kayo o hindi, okay lang sa akin. Yung binisita nyo ako dito, malaking bagay na yun sa akin.
Bumili kayo, hindi, okay lang. At least nakapasyal kayo sa lugar ko. Feel at home. Order lang kayo, pero walang bayad yan. Gaano kalaki yung area na kailangan ko kung may washing machine? Washing machine is 30 square. Medyo malaki yan kasi may mga tangki po yan. Ano pa ba area nyo? 40. O kasya. Samahan mo pa ng laundry. Water station plus laundry. Kasya. 40 square meter. Maximize na natin, ma'am. Kasi ganito yan. Kapag magkasama ang water station tsaka laundry, ang water station malakas pag tag-araw. Pero mahina si laundry. Pag naman tag-ulan, mahina si water station. Malakas si laundry. So meron kang pang leverage. Kung nag-renta ka, makukompete mo agad, makukompensate mo na yung mga obligasyon mo agad doon. Siyempre, ako ang pinakamura sa market, ma'am. I guarantee you, ako pinakamura dyan. Ito, mas mura ako ng 250,000 dito sa iba. Dito sa LG, mas mura ako ng 300,000 dyan sa iba. Kahit kumampas ka na sa Maynila. Isang machine lang yun. Hindi po, anong pong gusto nyo? 3, 4, 5, 10. Kung ako sa'yo, ma'am. Ang laundry kasi, hindi namin pinapa-installment. Kung magka-cash ka, go for laundry. Cash mo yung laundry, tapos installment mo yung water station. Pag ganun, ma'am, mamamaximize mo yung pera mo. Pwede isang laundry? Talo ka kasi, ma'am, pag isa lang ang kukunin mo. Ang pinaka-sulit dyan, mga 5 or 3. 3, pwede na. Hindi na po kasya. Kasya po, 3 ganyan. 40 square meter ka, ma'am eh. Malaki yun. 24 by 40 yung sukat. Malaki yun. Kami bahala pagkakasyahin ko, ma'am. Ma'am, yung 3 ganyan lang kalaki, oh. Ma'am, million po sa iba yan, ha. Pinakamura kami yan. Sa iba niya, nasa 1.2 yan. May last time pumunta dito, ma'am, 1.3 million kuha niya, 3. Just to give you idea, ma'am. Hindi kita binibiro. Nakabidyo nga ako, eh. Marami po pumunta rito, ma'am. Sabi, kung alam lang namin, ganun Ang palagi. ano niyan, sir, siguro ganito, ibang unit na lang. Okay po. Ay priority natin ngayon yung water. Water. Okay, sige po. Noted po yan. 9. Gawin ng kontrata. Ganun kabilis yun. Oh, it's a deal. Ay, dito yung kamay ni ma'am. Yung kamay na papakita ko. Deal. Sir. Oo, yan. Deal. Papakita ko yung kamay. Yan, oh. Water station yan sa Bacoor, Cavite. Siyempre, hindi ko pwedeng i-video kayo nang walang permiso, di ba? Baka ma'am, singilin mo ako ng talent fee. Matagal akong upalo si sir eh. Kasi may ligaw sa motor. Ay, ganun ba? Ganun sa'yo. Tama-tama, sir. Itong negosyo tatayo mo, ito yung negosyo nanganganak ng motor. Ngayon, hindi ka na mapupuyat gabi-gabi. Kasi bumili ka na eh. Huwag kang magsawa, sir, na manood. Baka sakaling may matutunan ka pa din. Bisitahin ko rin yung water station mo, sir. Kung sakasakali, ma-invite mo ako. Opo. Sabi ni sir kasi yung delivery, dagdagan. Hindi, para mapuno nyo, di ba? Sayang eh. Yung sa filter sir, Konti lang naman ang sukat ng filter eh. Yung filter, pwede ko ipa-LBC yun, sir. Yung filter po monthly. Basta yung isang taon yun na filter, sir, sa 15K lang yun. Parang 1,000 plus lang sa isang buwan. Guys, yung kausap ko ngayon, sila yung gumawa ng kortina ni Coco Martin. Hahantingin ka na nila, sir. Maraming kapagawa sa kortina. Kortina, blinds, ano pa? Wallpaper, carpet. Nako po, nag-promote na ako. Ayan na. Sa mga naghahanap ng kortina, blinds. Hindi man ako yung bumili sa kanila. Bumili sila sa akin. Ayan, pwede kayong mag-inquire dyan, guys. Ayan, Client lang naman nila sila Coco Martin, yung kambal ko, sila Sen Manny Pacquiao. 2001, client ko sila. Kay Willie Revillame, kaya rin bumanat. ay Oh, Willie, kita mo na, bigyan ng jacket yan. Motorize ang kanilang, timo bumubukas ng kusa, yan, sa mga tinatamad humila-hila ng kortina. Hindi lang sila sikat sa social media, guys, pero sikat sila sa industriya ng blinds. Magpalagay ako sa Jensen. Ang gawin mo sa kanila, ate, ipadala natin. Tapos, willing naman sila magbayad ng technician pupunta kami. Pero kung may option kasi kami na plug and play, kayo magkakabit. Ang binibenta namin, hindi lang yung makina Serbisyo talaga Dati nag-start ako, nag-repair ako ng hindi ko trabaho. Sa dami ko namang kliyente ngayon, hindi ko na magawa yun. Sabi ko, para mabigyan ko ng premium service yung mga kliyente ko. Yung mga kliyente ko lang kasi kasuhin ko. Nagpa-install ka sa iba. Maraming tumatakbo sa akin, sir, maawa na kayo, gawin niyo. Hindi naman namin gawa. Sa ngayon po, parang ang hirap namin servisan kasi kapag na last touch kami, kasi ginawa namin yung part na sira. Lalabas sa kabila yung sira. Sa sira niyo yung ibang piyesa. Yun ang mabigat. Kaya mahirap namin pakialaman. Pag may isa kang inayos, kabisado ko naman. Kaya lang hindi ko alam kung ano yung mga elements na pinagalagay doon. Pag nagbago lasa noon, hindi mo naayos. Not unless baltang ko lahat yun. Adi parang bumili ka bago. Kaya naman nila yun. Bibili ka ng bago. Sabi namin ni misis ko, para hindi tayo ma-stress. From now on, puro machine lang na trabaho natin ang i-repair natin. Ibigay natin yung lifetime service warranty sa kanila. Bigay natin yung serbisyo na maayos. Tara, let's take a picture para at least kahit paano may remember tayo. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Ate, pakihatid sila sa labas. Dito kayo.
Please come in. Sit down. Pasensya na po kayo sa paghihintay. Gagabihin yata kayo sa pag-uwi. Ano na pag-usapan niyo ni Miss Angelica? 7 or 9 po ang gusto niya. 7 or 9? Ano ang napag-desisyonan? 7? Okay. Decision. Ano pa ba yung na-expect niyo sabihin ko? Himukin ko kayo na mag-ibago ng desisyon, di ba? Okay na kayo sa 7. Bakit hindi 9 ang kinuha niyo? Kasi po nag-aalangan po kami kasi itatayo po namin sa village namin. Okay. Baka humina po yung power supply po ng water namin. Ikakat na kita dyan. Hindi tayo humihigop ng tubig from the water supply. Bawal yun. We don't do that. Kaya tayo may tangke. Whatever package na binili nyo dito po, hindi po yan humihigop ng tubig. Any machines namin. Bawal kasi yun. So, hindi yun ang problem. Okay. Kung gagawin namin ay labag sa batas, bawal naman po yun. Ayaw naman namin maging ganon. Hindi po namin hinihigop ang tubig. Setup namin, kahit anong package pa yan, 7, 9, or 10, pwede kayo magpa-deep well. Yun lang naging concern. Ang trabaho lang natin is kargahan niyo po yung tangke. Alam niyo po yung tangke na storage tank namin. Pero nanggagaling din po dun sa deep well. Nagagaling sa deep well or nagagaling sa nawasa. So kakargahan po yun. So flowing yun. Kakargahan nyo lang eh. Hindi natin nilagyan ng motor para higupin yun. Bawal yun. Mapapademanda tayo dun, boss. Pag nga demanda kayo, gagawin kayo sa akin, hindi demanda nyo rin ako. Ayaw namin yun. That's why yung design natin is meron tayong raw tank. Yung raw tank, doon po kakarga yung tubig. Pag nakargahan na po ng tubig, ipoprocess ng machine natin. Kaya dalawa yung tangke namin, raw tank and product tank. Yung raw tank, kinakargahan lang. So kung mahina ang supply, problema nga yun. Mahina eh, wala tayong magagawa doon. Regarding naman sa efficiency, ano ang mas matipid sa konsumo sa tubig at sa kuryente? Siyempre yung 9 or yung 10 kasi mas malakas ang capacity. Kung ang deciding factor nyo is because of mahigop, it's not related. Pero kung ang deciding factor nyo, which one is more efficient, which one is mas mabilis bumalik ang capital investment ko, I will go for 9. But then again, hindi ko kayo pipilitin since sabi ko, pag upo nyo rito, decided na kami 7. Okay, let's deal with 7. Pero again, Ano ang difference? 40,000 lang. Sobrang liit, 40,000 pesos for the savings of electricity. For example, sabi ko nga, kung yung package 7, ang bill mo sa kuryente is 20,000. Kuryente yun ha. Yung 910K, half. 50% Yes, half. Correct. Magkano difference? 40. So 4 months ROI ka. Bakit ka papasok doon? Ang tanong, kung may budget ka to buy the 9. So that's why, ang pinakamabenta sa amin, yung 9, yung 10, kasi nga, efficient. Marami ako nababasa sa YouTube ko eh. Boss, bakit hindi pa yung 10 ang binili? Kunti lang diferensya. 200,000 pesos difference. Maliit na yun. Bakit? I cannot please everybody. Kumbaga, kung ano yung nasa budget ninyo, siyempre, yun ang gagawin natin. But then again, nagpapautang ako ng machine ang walang tubo. May collateral, may checker. Hindi kita CCI. Technically approve ka agad. As long as you could provide the half, that's deal. Parang ganda yan. Para mabawasan yung trabaho ko. Kasi kung CCI ko pa, papa-approve ko pa and whatsoever, I cannot do that. Pinakamabilis sa akin, sige, bigyan mo ako collateral. Bigyan kita ng gantong amount. Sa interest rate, boss, kahit mangutang ka sa bangko, diba? Malaki din. Pag nangutang ka pa, may collateral din sa bangko. Saan ka bangko mangungutang na walang collateral? Turo mo sa akin. Ako, maghingi ako ng collateral, hindi ko i-encumbered yan. Ibo-bolt ko lang yan. Pag nabayaran mo, ito na yung collateral mo o RCR. Ito na yung land title mo. Hindi ko i-encumbered yan. Walang documentation yan and whatsoever. At walang interest. Pangahawakan ko lamang po yan. I'm just protecting my company. Hindi po tayo mas-scam. Kasi kung kami na-i-scam, yung customer ko na-i-scam din yan. Diba? It's a protection natin parehas. Your name is? John. Alfred. Your name is? Ma'am Badet. Your name is? Fortunata. Ma'am Fortunata, Espanyol. Ami and Adrian. Alfredo, Espanyol. Isang angkan pala itong kaharap ko. So mag-ina at mag-ina. Ang title ng vlog ko, Fortunata. So sino ang magdidesisyon dito? Silang dalawa. O kayong dalawa. Sila ang financer. Anong gagawin natin, sir? Doon tayo sa 9 or sa 7? Oh, 9. Oh. The record, di kita pinilit. Hindi, ikaw yung expert na Ako, kung kaya ng budget yung 10, I'll go for 10. But the 9 is good. Okay na yan. Pag first time nyo mag-inegosyo, and ang water station kasi, huwag mo titipirin yung machine. Kasi yun yung magiging heart ng water station mo. Yun yung magiging chef mo. Parang ganito yan, nagtayo ka ng restaurant. Kaya ka nagtayo ng restaurant kasi may magaling kang cook, di ba? Ngayon, kung palpak yung lasa ng pagkain mo, ewan ko kung may magiging customer ka, kahit gano'n pa kaganda restaurant mo. Ito yung magiging chef mo eh. Itong water station na to, yung makina. Siya yung pinaka-taga-timpla ng pagkain isa-serve mo. O dito na, pag tubig na isa-serve mo, siya yun. So kung high-end yung makina mo, syempre, you get the best performance at saka sa lasa ng tubig. May advantage. I'm not saying na masarap, pero sila nagkasabi nun. So most of the time, lahat ng bumili sa akin ng 9 nag-branch, pumatok eh. Kasi mabilis ang deliver, mabilis kumarga, efficient. Kaya kung yung 7, hindi yung efficient, andun na yun eh. Pero yung lasa kasi, so andun na yun. Okay?
Sir, yung reservation is non-refundable ha. Kasi magkatrabaho na kami after you give me your reservation. Sabihin, magkokontrata tayo, magkitest kami ng tubig, magka-site visit kami, so may mga trabaho kaming gagawin. Hindi po siya marirefund. Pero ibabawas natin sa package para at least malinaw lang po ang usapan. May dala kayong water sample? Iwanan mo na yon. Kapag bisita na lang ulit namin doon, ng mga tao ko, kuha ulit sila. Pero for the meantime, yan muna. Nakakatuwa, ang dami kong bisita ngayon. Nakailan tayo ngayon? 5, sir. May 5 ngayong araw, no? Ma'am, first business nyo to? Wala pa kayo hinawakan negosyo? Congratulations. Welcome to the world of stress. Bakit ba? Sabi naman mo. Lahat ng negosyo stressful. Ako na nagsasabi sa inyo as entrepreneur, ginagamitan ng diskarte, utak, tsaka pamaraan natin. Tapos, yung pera mo, hindi mo alam kung kikita or hindi. Although, you have feasibility study na kikita yan. Kasi pinag-aralan yan eh. But the point is, hindi mo alam kung kikitain pa ba ng negosyo mo na tinayo, kung kaya bang pasweldohin yung manpower mo. Kasi pwedeng wala kang benta ngayong araw. Pwedeng bukas meron. Kaya dapat galingan mo. Sabihin, may marketing ka na magaling. Tsaka management. Hindi ka mukha ng, di ba, nag-empleyado ka, boss, mekaniko. Sa pagiging mekaniko, boss, automatic yan eh. Kapag magaling ka magmekaniko, dadating sa iyo yung mga kliyente kasi marirekomenda ka. Ganoon din naman sa negosyo. Galingan mo na. Kasi minsan ka lang pagtitiwalaan ng mga tao. Parang kami, ganito. Kung hindi namin gagalingan, hindi kami mananatili dito. Hindi nga bukas, di ko alam kung may kliyente ako, wala. The point is, boss, ganito lang yan. Sandaang pamilya yan, sandaang tao yan, empleyado ko. Paano ko papakainin lahat yan kung wala akong benta? Paano? Diba? Eh, ang dami nilang umaasa sa kumpanya. As the owner, boss, ikaw yung gagawa ng sarili mong kliyente. Ikaw yung gagawa ng sarili mong market. Hindi yung tao mo. Tignan mo sila. Ina-assist kayo nila. But technically, hindi naman sila ang humanap sa inyo kaya kayo nandito. Ako mismo. Napanood yung video ko, pumunta kayo dito. Ang point ko ito, boss, sa water station, ganun din. Ikaw ang magbibigay ng customer ng tao mo. Kasi ikaw yung mukha ng negosyo mo. Ang water station, hindi required ang vlog. Yun ang totoo nun. Kasi ang customer mo, yung community. Pero syempre, kung gusto mo mag-vlog, go ahead. It's a free world, di ba? Pwede kang mag-vlog, pwede kang gumawa ng video. Nasa yun. Kung yun yung nakikita mo na advertising na pwede mong gawin. Ako naman, sa totoo lang, I'm just sharing the ideas how to be an entrepreneur. Kasi entrepreneur ako eh. Wala naman pong eskwelahan, natuturuan kang maging negosyante. Entrepreneurship is through experience. So, sabi ko nga, sa Tubigan, tuntua ako, punta kami ng hotel sa may Manor. May lumapit sa akin, Sir Alfred. Kinamay na akong ganyan eh. Nagbi-business meeting yun Thank you so much sa mga sinashare mong ideas sa social media mo. Ibig sabihin, boss, nakatulong ako sa kanya, pero somehow. Kasi negosyante rin siya. O sa akin, boss, ang water station nowadays, ang pinaka-effective talaga, house to house. Sabihin mo, may tubig ka, binibenta, ganyan. Dapat medyo makapal mukha niya dyan. Ako sa totoo lang, nung napunta ako dito, talagang mahihayin din ako. 19 anos lang ako. No? Tapos, bata, syempre, sino maniwala sa akin? Alam mo yung pangarap ko noon? Tumanda ako. When I was 18 years old, ang gusto ko, tumanda agad ako para i-honor mo yung sinasabi ko. Kasi nobody believed me. Hindi ako pumayag. So, I'll do my thing, I do my marketing, I do a system. And then, nung naging successful na, ito na. Dati kasi wala namang social media eh. Mahal ang manood sa YouTube noon. Nung panahon ko, nung tumatrabaho, wala. Maganda ngayon ng mga next generation kasi kabata pa lang nila, nakakapag-vlog na nakakapag-marketing na I start this business at the age of 19. My own business. Ang employment po kasi, sure income yan Ay mga empleyado ko, sample ko lang may benta ako o wala, may sahod yan. So kailangan kong kumilos para bigyan sila ng benta. Ang mga tauhan mo, hindi yan kikilos kung wala kang kilos. Ang masabi ko lang, huwag ka ma-overwhelm sa benta. Kasi talagang, pag nag-start yung negosyo mo, nag-opening ka, talagang kukumog ng tao, maraming bibili dyan. Kasi ang habol nila, yung tubig mo masarap. Pangalawa, yung galon mo. Doon ka mag-ingat sa galon. Okay? Yung galon ang talagang i-inventory mo ng maayos. Kasi pag nawala yung galon, doon ka nalulugi. Huwag kaya pumayag ng palit ang galon. Pahiram mo, pero huwag kang pumayag ng palit. Kasi pag nagpalit, nawalan sila ng sense of responsibility. Kasi kapag walan silang responsibility sa'yo, hindi na ina-acknowledge yung galon mo. Napalitan ko na luma yung binigay sa'yo. So, tama ka na luma. And most of the time, nangyayari po yun sa mga water station na hindi masarap ang lasa ng tubig. Sila kasi nag-open, hindi masarap ang lasa ng tubig, hindi na bumabalik. Ikaw naman babalik-balikan ka, so walang problema. Ang advantage mo naman, nagagamit mo yung container ng ibang water station. Kasi pinaparefill sa'yo yung mga galon nila. Kaya malaking advantage nung binili mong package 9. Now you know the difference.
May presyo sa inyo, 35 pesos, sabihin mo na. Nagbenta ka rin 35 pesos. Same price lang naman kayo eh. Kaya lang mas premium yung bigay mo, mas premium yung tubig mo, mas masarap ang lasa, mas magaling ang customer service mo. Lilipat ako sa'yo. Magkano ba ang produkto na gusto mo? Eto nga ganito, binibili nyo sa mall ng 20 pesos eh. Hindi kayo tumatanggi eh. Diba? Ay, ba't nyo binili? Wala naman kayo reklamo kahit itong bote na to binili nyo. 20 pesos, kalit-lit. Kasi yung comfort tsaka availability nandoon. Nabigyan ka ng pleasure eh. Nauhaw ka. Ito, instant. Nakuha ko agad. Kahit 20 pesos to, bilhin ko. Lalo kung malamig. Service talaga, binabayaran. O ngayon, ano pinagkaiba doon sa malaki? Ang laki-laki nun. Tapos, bebenta mo magkano? 15? 20? Maraming naging-negosyo niya na akala nila, babagsak ang presyo, dadami customer, tumami liabilities. Marami kasing nagbukas ng water station, hindi naman negosyante. Hindi negosyante mag-isip. Hindi ni kinumpute yung costing. Akala na, 25 siya, 20 ako. 20 siya, 15 ako. Mali ang mentality. Kunin ko yung customer. Agawin ko yung customer mo. Yun talaga ang mentality ng mga bagong water station, which is technically mali. Kasi para ka nagpapakamatay nun. Kasi ito kang matagal na dito eh. Hindi maibigay sa presyong yan eh. Tapos ikaw, kabago-bago mo, gusto mo mababa ka. Hindi, promo lang yan. Next month, mataas na kami. Ngayon, tataas na. Pag tinaas ang presyo, hindi na makabalik. Maling ideology ng mga nagtayo ng water station yan. Dapat hindi ganun. Alam mo, nag-start kami water station, 60 pesos ang tubig ha. Binibili ng tao yan. Bibili ng tao talaga yan. Kasi yun talaga yung rightful price para dyan. O ngayon, sino ang hindi sumunod? Ito, sabihin ko sa inyo, si Wilkins hindi sumunod. Ang presyo ni Wilkins, pag binili mo yung isang container na gano'n, 150 pesos. Sige, bumili ka ngayon. Bumili ka. Yung isang malaking gano'n, magkano? 350 pesos yun, kasama yung lalagyan. Pag laman lang, refill, babayaran mo 150 pesos. Palit kayo ng container, Wilkins. Ngayon, ang tanong, anong pinagkaiba ni Wilkins sa tubig ko? Parehas lang naman. O ibig sabihin kasi, they know their value. Ikaw ba, magkano value mo? Doon ka ba sa tag 20 pesos? Doon ka ba sa tag 50 pesos? O sa taga 150 pesos? Ikaw ang masusunod sa presyo, magkano gusto mo. Kami, ang trabaho namin, bigyan kita ng machine, bigyan kita ng tubig. Ngayon, ang trabaho mo naman, bigyan sila ng magandang serbisyo. Ngayon, yung magandang serbisyo mo, magkano po ba ang halaga mo? Yan, yung serbisyo mo, binabayaran dyan. Kasi ang dami nagtitinda ng tubig eh. Ngayon, ang tanong, anong reason? Ba't ako lilipat sa'yo? Ba't kita kailangan bilhan ng tubig? Ganun yun. They will be the one to tell. Pero kung titest mo, yung quality ng tubig ni Wilkins at quality ng tubig na binibigay ko sa'yo, parehas. Pero itong isa, since branded na to, kaya niyang magpresyo, take it or leave it, ito yung presyo ko, 150 pesos. Binibili ba? Binibili, di ba? Actually, sila yung mga target market dapat ninyo eh. Kasi, ngayon, nagpapadede sa bata. Pwede naman yung tubig na binibenta ko eh. Kasi pag tinest mo, zero yan eh. Zero ppm yan eh. Parehas yan ni Wilkins eh. So, anong pinagkaiba ni Wilkins tsaka sa atin? Magkaiba lang ng proseso. Si Wilkins kasi, desalination, distilled. Si Watermax is reverse osmosis ang gamit. Mas mura ang paggawa. Pero totoo, paglabas ng output, parehas. So, anong pinagkaiba nito? Tsaka ito, parehas na pure water. Distilled lang ang tawag dito kasi distiller ang gamit. Ito naman, reverse osmosis ang gamit, pero distilled din ng product. Same. Sister na po ng gabi hanggang ngayon, nakipag-meeting pa rin ako. I want to give you the best. Kahit pagod na kami. Kontrata na yan, sir. Masahin mong maigi, sir. Nanginginig pa. Anong brand ang hanap mo? LG? Ang isa, 396. Yung tatlo, mas mura. 825, tatlo na. Mas marami, mas mura. Ito mo yung inquiry niyo, ma'am. Magkano inabot? 1.3 million. Tatlong piraso. Ito, magkano? Tatlo. Welcome aboard sa Watermax Enterprises, boss. Thank you, thank you, thank you. Okay, 1, 2, 3. Boss, thank you so much. Congratulations! Thank you po. Thank you. Thank you. Boss, maraming salamat. Check lang natin, it's already 6:53 ng gabi. Mag-aalas 7 na. Natapos na po ang ating meetings. Maraming salamat sa lahat ng tumangkilik sa Watermax Enterprises. And once again, this is Alfred Watermax. Nagsasabing, be blessed and be a blessing to everyone.